Hallelujah! 2026 is just around the corner, yet the goodness and faithfulness of God has been with us all throughout the years. And now we're here to interview some soldiers and the veterans here at the Salvation Army na Sukob Corps. I am Luisa Musain Amartires. And I am BL Evan Padrigaw Clarin. Tara, samahan nyo kami. What's your name? JC. Good morning, JC. How was the Sunday service? Are you blessed? Yes, very much so, especially because I did my testimony here for the second this week. Amen. So bago tayo magpatuloy, nga pala, Jace is from La Paz Corps, Iloilo, and pero yung mother and ni Jace ay from the Sukob Corps talaga originally. So taga dito talaga sila, Jace. So, hi kasi mga ka-church. Hi! So, question, how God blessed you during the year 2025? How did God bless you? I think most of all, my relationship grew with God, especially the last month and this month, especially because I went through a lot of those, especially in grade 7 and grade 8, and I realized that through other people in my life, I have learned that God always has a plan for me, and that you should always look for God in all things. Amen. So what are your plans? What are the prayers you're carrying for as we enter the 2026? One thing I learned majorly this year is the more you talk about your faith in God is the more you will be challenged about it. So I think I want to be more committed and I want to be more competent in terms of reading my Bible and praying. Amen. Thank you, Jace. Thank you, JC. JC? Thank you, JC. Ayan. Amen. God bless. God bless you. And again, nandito tayo kasama si Kuya Jeff? and Kuya Jeff. And konting question lang, Kuya Jeff. Kamusta naman yung 2025 mo? 2025 ay medyo may ups and downs pero kahit pa paano naman ay through God's help patuloy na tayo lumalakad at tayo ay nagiging successful daily. And actually kanina, nabasa natin, nag-celebrate sila, Kuya Jeff. Anniversary. Ng kanilang anniversary. Happy anniversary po. Thank so, you. Ano po what's your New Year's resolution? New Year's resolution. Actually, hindi ako gumagawa ng New Year's resolution. Ang akin kasi, every year, nilulook forward ko siya as blessing ni Lord na daily, pag gumigising. Sabi ko, since 2021, nung binigyan ako ng second life, naoperahan sa puso, na-COVID ng 50-50 talaga. So sabi ko, daily, blessing na yan ni Lord sa akin. So walang New Year's resolution, basta patuloy niya lang akong gamitin, gawing instrumento sa kanyang mga papagawa sa akin. Yun na, kumbaga, one step at a time na tinitake ko yung araw. Basta inisip ko na magiging successful daily siya sa tulong ng Panginoon. And your New Year message po for our fellow Salvationists? Magpatuloy, sabi nga, padayon lang, panatilihin ang pag-ibig ni Lord sa bawat isa at saka maging bukas lang sa communication sa Panginoon. Ayan. Padayon lang. Thank you, Kuya Jeff. Thank you po. Thank you po. God bless po. God bless po. We are with Say po. Zay. Zay. How young are you? How young are 12 you? years old po. And 12 years old. You are in grade Grade 6 po. 6. Yes, Say is also from La Paz Corps. So for our question, what was the hardest challenges have you experienced this 2025 and what have you learned from that challenge? Maybe the academic pressure and expectations from everyone. And I have learned that just let God do your best and God will do the rest and to never doubt Him. Amen. So what are your prayers naman? What are your prayers or plans?
for next year. Yeah, next year. for next year. I pray po that I will be more committed to my faith and that I will always follow the will of God for my life and that I will always follow Him for the rest of my life. And thank you, Say. Sabi nga, just do your best and God will do The rest. Yeah. Thank you, Thank Say. you, God Say. bless you. Now we are here with Ma'am Yes, Ma'am Lorna Narciso. Lorna Narciso. Ma'am Lorna Narciso is a member of the Home League Department and a senior high school Teacher, grade 12. grade 12 teacher. And so, how was the Sunday service, Tita Lawrence? It's, blessing. It's a blessing. Amen. Sabi nga ng preaching, there is joy. The joy of the Lord is our strength. So, how did God move through in your life po during the year 2025? Kagaya nga lang sinabi mo, the Lord is my strength. Bilang mother ng mga batang nag-aaral sa college, my biggest struggle for 2025 is to cope up with the situation na I have to provide for my children. Tapos, nandyan talagang dahil dalawa sila, medyo nagkukulang. Alam nyo, si Lord lang talaga ang nakakaintindi sa akin. Nobody knows the secrets of the four corners of my room. I cry to the Lord kapag medyo feeling ko, bibigay na ako. Kapag feeling ko, nangihina na ako. Kapag feeling ko, walang-wala na ako, I cry to the Lord. And God always has a way to provide. And He has always a way to reach out. Yun. And all throughout the year 2025, walang masyadong bagyo sa buhay na dumating, maliban sa literal na bagyo. Walang masyadong bagyo sa buhay ko. As in general, my life went through smoothly throughout the year. At ang pinakamagandang blessing na hiningi ko kay Lord ay yung strength ko physically at saka yung aking health together with my family na bagay na kahit malalayo sila, laging sila ang prayer ko lang, ingatan sila palagi ni Lord and always provide. At patuloy kong hinihingi kay Lord na sa araw-araw ng buhay ko na nawag gamitin niya akong instrumento na ng pagpapala sa iba, hindi man sa material, pero yung makita siya sa akin na wag akong makasakit ng aking kapwa, pero wag din akong masaktan at wag kong makita yung mga negative sa aking kapwa, kundi yung mga positibo sa kanila. It is the grace and love of God that carried us through. So, for the year 2026 naman po, Anong nilook forward yun and what's your prayer? Actually, meron ako mga simple dreams, no? Na nung bata pa ako, gusto ko talaga gusto ko matuto mag-drive, gusto ko matuto mag-guitar, na mandyan yung guitar pero hindi ko nagagalaw. Pero binigay na ni Lord sa akin yung isa, nagdadrive na ako ng 2025 and looking forward sa 2026, marunong na ako mag-guitar para kay Lord. Amen. Amen. For the Lord. Amen. Si Biel tsaka si Bea, yung dalawang anak ni Ma'am Lawrence, is Guitarist. namin dito sa Sila talaga Nasukog ang nagtuloy nung dream ko. Ako talaga yung original pero hindi natuloy, hindi nag-push through, sila yung nagtuloy. And that's quite a blessing for me. Amen. Blessing from Pero, practice. Malapit Malay ka. niyo, si Tita Lorna yung sunod na nakatayo doon sa ating stage. Ang may banda yung Amen. Yes. I'm looking forward to be an instrument of God's service, of God's ministry. Amen. Thank you po, Ma'am Thank you, Lawrence. Tita Lawrence. God bless. God bless you po. And here we are with Naji Narciso, Outpost Sergeant Naji Narciso from Bangkal. Bangkal Outreach. Ayan, si Outpost Sergeant Naji ang in charge sa ating Bangkal Outreach. And Kuya Naji, how long have you been a soldier of God? Hindi ako magkakamali, 16 years 16 years. na Tagal ako na. naging soldier ng Panginoon at napapasalamat ako dahil nakilala ko ng lubusan ng Diyos. Amen. At sa loob ng 16 years, Tito Panoy, ano yung mga karanasan mo? Madali ba? Mahirap ba? Ano yung mga naranasan mo? Sa buhay isang Kristiyano, sa buhay isang totoong tunay na Kristiyano, maraming naranasan na mabibigat na mga challenges. Pero sabi nga natin, dahil ikaw ay tunay na Kristiyano, patuloy na tumitibay at lalong lumalakas ang iyong journey bilang isang Kristiyano dahil kasama mo ang Panginoon. Sabi nga, hindi lang sa lahat ng mga pagpapala, ikaw dapat magpapasalamat. Maging sa mga trials na naranasan natin sa buhay, dapat din pasalamatan ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan nun, lalo kang lumalakas, tumitibay at tumatatag sa iyong pananampalataya bilang isang tunay at totoong Kristiyano. Madali sabihin na totoong Kristiyano, pero hindi naman nakikita sa pagkatao. Pero ang totoo,
na dapat makita sa pagkatao ang tunay na Kristiyano dahil kasama mo lagi ang Diyos at dapat pakitaan at makita ka na laging naglilingkod at tapat na nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Pagpalain ng Panginoon dahil kasama ko ang Diyos at kasama ko rin ang pamilya bilang isang tunay na Kristiyano. Amen. So ano yung isang bagay na pinagpapasalamatan mo sa Panginoon ngayong 2025? Sa buhay ko, ang pinapasalamatan ko sa Panginoon ngayon 2025 dahil one time nga na nung nakaraang taon nagkaroon ako ng karamdaman at medyo first time yun nangyari sa buhay ko. Napapasalamat ako dahil na-overcome ko po yun at kahit sabi ba natin hindi 100% na magaling ako pero nandiyan pa rin ang Panginoon para maramdaman ko ang pagkilos niya, ang paghilom ng aking naramdaman para sa lahat ng aking naranasan nung nakaraang taon. Kaya napapasalamat ako doon dahil nandiyan ang Diyos para sa buhay ko at sa pamilya ko. So ano naman yung prayer mo, yung prayers mo for the upcoming Year year? 2026. Ang prayer ko ngayon 2026, hindi lang personal na prayer para sa pamilya ko, sa sarili ko. Kasama ko yung sa prayer ko yung ating community, yung ating lipunan, yung ating simbahan na sana napatuloy lalago pagkaisa at ang tuloy na pag-ibig at dapat maging sentro ng buhay ng pamilya ay ang Panginoon. Dahil kung hindi maging sentro ng Panginoon, ng pamilya ang Panginoon, mahirap maabot at mahirap magkasundo at hindi maging buklod o hindi magiging buo ang tunay na pagmamahalan sa isang pamilya kung walang Kristo na nangunguna at dapat magdikta at dapat sundin kung ano ang dapat gawin bilang isang pamilya sa mundong ito. Amen. Thank you for that Thank you very po. touching message, Tito Panoy. So from that 16 years, ganun yung pinaranas ng Panginoon sa buhay niya at sa mga darating pa na taon. Thank you so Thank much. you. God Thank bless, you, God bless Nancy. you. God bless you. So for our last interviewee, we have here, what's your name? Divine Grace Alejo. And Divine, how long have you been a soldier of God? 3 years. 3 years, okay. Yes. So ano yung mga ministry na ginagampanan mo sa ating simbahan? Worship team leader at company guide. So kamusta naman? Ano yung mga experience mo bilang worship leader at bilang part ng company guards? First of all, as a worship team leader, hindi talaga maiwasan na hindi ka kabahan sa sa harap ng maraming tao. Pero thank you kay Lord kasi marami akong naranasang hindi ko ina-expect na makakaya ko. Isa na dito yung pag-worship team leader ko sa Tagaytay at kahit nakabahan ay na-survive ko yon. So yun yung pinaka-thankful ka sa taong 2025. Ano naman yung plano mo? Ano yung prayers mo for the For 2026. Prayers ko sa 2026 sana na marami pang magandang mangyari sa buhay ko at marami pang mga plot twist na bigay sa akin si Lord at sana kung ano mang merong galit ako sa 2025 ay alis ko yun siguro. Thank you, Divine. God bless. God bless Thank you, Divine. So that ends our Sunday interview. Until the next episode, this is Luis Amjizing and Martres. And I'm Ivan Padrigao Clarin, Agnes Sandues et Puritas, Nascor Nascor Media.